Hi guys! Story time tayo about dun sa PTE ko. Kasi marami nagme-message sa akin kung paano daw ako mag-PTE dito sa New Zealand and ano ba daw yung apps na ginamit ko and mag-share din daw ako ng mga tips. So disclaimer lang guys, bali lahat ng sasabihin ko is for my own experience lang talaga. Bali kasi, ano ba yung PTE? Bali kasi yung PTE sa computer-based English class for people that who want to study, live, or migrate sa mga English-speaking country. So isa na dito yung New Zealand. Bali kasi yung PTE divided siya into 4 main skills such as speaking, writing, reading, and listening. So syempre, in preparation ko, nanood muna ako sa YouTube. Nanood ko is a milestone study, si Anusha. And then si Nakul, PTE yan. So silang dalawa lang yung pinanood ko noon prior ako mag-download ng app na ginamit ko. Kung nagbabala ka mag-take ng PTE, sila yung masasuggest ko na panoorin nyo kasi talagang sobrang nakatulong yung mga video nila para sa mga mag-take ng PTE. Yun nga, after ko manood ng YouTube, din nalaman ko na yung flow, nalaman ko na yung mga set of techniques na makakatulong sa'yo para sa enhance yung knowledge mo about sa PTE. Tapos nga, nag-download na ako ng Ape Uni. So yun yung app na dinownload ko. So sa Ape Uni kasi, doon na lahat. Pwede ka mag-practice doon, depende sa mga skills or area kung saan mo gustong hasa. Tapos, nung ma-download ko yung Ape Uni na yun, nag-avail naman ako ng VIP para makapag-mock test naman ako. And yung mock test kasi guys, makakatulong siya para ma-familiarize mo yung flow ng exam. Nakakatulong din kasi yung mock test para alam yung format tsaka yung set of questions na lalabas din sa exam. Kasi yung mock test, yun at yun talaga. I mean, yun talaga yung flow ng exam. Same na same talaga siya dun sa pinaka-actual exam mo. Dahil sa speaking, meron siyang 5 part. Read aloud, repeat sentence, describe image, with a lecture, tsaka answer short question. So, nag-focus talaga ako dito, lalo na dun sa read aloud. Kasi gusto ko, kasi nga bulol ako sa L, sa S, sa R, ganun. So, ang ginagawa kong technique dyan, nagbabasa lang talaga ako ng mga English para mahasa yung proficiency ko, tsaka yung diction ko. Kahit sa company habang katrabaho ko, basa lang ako ng basa. Since nga wala akong time mag-aral, bali, 2 linggo lang yung preparation ko sa pag-exam ko bago ako mag-exam. Kasi nga, sobrang pagod na ako sa trabaho, tapos umaga nag-asikaso pa ako ng mga bata. Yung 2 linggo naman, siya consecutive. So talagang mock test na lang ako ng mock test. Sabi ko, doon na lang ako talaga nag-excel sa mga yun, sa describe image, sa read aloud, tsaka doon nga sa repeat sentence. Tapos under naman ng writing, meron siyang 2 area, which is summarize written text, tsaka yun nga yung essay writing. So dito sa essay writing, hindi talaga ako gumamit ng template kasi para sa akin, hassle kasi siya kasi nga hindi ako magaling sa memorization. Tapos paano kung yung araw ng exam ko, syempre kahit sabihin mo na huwag kang kabahan, kakabahan ka pa rin kahit papaano. Paano kung ma-mental block ako? Eh di bali wala lang din yung memorize ko. So yun yung para sa akin lang. Pero kung magaling ka mag-memorize, why not? Makakatulong talaga sa inyo yung template. Pero sa akin kasi, para ang pinaka-importante kasi is alamin mo lang yung topic, maintindihan mo lang yung topic kasi kalimitan napansin ko dun sa written essay, are you agree or disagree, what is the advantages or disadvantages, puro ganun lang naman. Tsaka nga, mas okay na maunawaan mo lang yung topic para ma-elaborate mo na yung pinaka-thought mo, ganun lang. Tapos under naman ng reading, meron siyang multiple choice, single and multiple answer, reorder paragraph, fill in the blanks. Kaya dito ako nahirapan sa dito sa part ako nahirapan, tsaka ito yung pinaka-ayoko, itong fill in the blanks, tsaka reorder paragraph, kasi reading comprehension talaga dito ang aanihin mo ang kailangan dito. So yun, so ang ginawa ko na lang, just the best answer na lang talaga ako dito. So kung sa tingin ko yun yung para sa akin tamang sagot, yun na talaga yung ginawa ko. So hindi ko na in-stress ang sarili ko. Once na manood ka rin dun sa YT na sinasabi ko, dun sa YouTube, hindi nila sa'yo kung saan ka dapat magbigay ng focus ng pag-aaral mo. And kung ano na yung mga nagko-contribute na mataas na percentage, dun ka dapat mag-focus. So, para sa akin tong reorder paragraph, parang may contribute pero hindi ganun kalaki para ma-stress ka overnight ng pag-aaral, ganun. Tapos yung listening. So ako ito yung favorite part ko talaga, yung listening. So, meron tong 8 area, tong listening. Doon yung mga summarize spoken text, multiple choice, fill in the blanks, highlight correct summary, select missing word right from dictation. So, yun nga, yung favorite part ko talaga is listening. So, pag nandun ako sa part ng listening, kampante na ako kasi para sa akin nga, madali siya. And, lalo kung in-excel, kung saan ako mas nadadalian. Kasi hihilayin niya naman area kung saan ka mababa. So, yun yung sa akin. Tsaka nga pala dun sa merong multiple choice, kahit na ang hinihingi dun is 2 sagot. Ang sagot lang talagang pinipili ko dun. Kasi nga, right minus wrong. So, yun lang guys, yun yung tips ko. So, kung ano naman daw yung mga preparation ko naman on the day of the exam, during the exam, and after the exam, yun naman yung pag-usapan natin on the next vlog. God bless everyone. Bye!